Eto ho mga bossing, no? Kilala niyo po ba si Konsehal Piña, mga kababayan? So, dahil Natatandaan niyo po ba si Konsehal Piña, mga boss chief mo siya? No? Hindi. Yun yung mas madali kong matanda kasi hindi ko naman alam ang apelyido o pangalan nito. Hindi ko na makilala talaga ito. Kaya sabi ko sa sarili ko, nako, maglalagay ako ng code name para mas madali kong matandaan si Konsehal. Konsehal Piña. Eto po mga kababayan, yun pong nagsisisigaw sa EDSA at nagmamagaling, sinisigawan yung isang, kung di ako nagkakamali, LTO. No? Dahil inihambalang nila yung mga sasakyan nila doon sa EDSA, mga bossing. Ano gagawin ng LTO? I-impound. Pero nagsisigaw, mga kababayan. Nagsisigaw. At isa pa sa isinigaw ni Konsehal Piña, mga bossing, ay bangag daw ang ating presidente at hindi daw dapat sinusunod nung mga LTO or kung sino man, no? Baka siguro kasama dyan pati yung mga militar at mga kapulisan. Hindi daw dapat nila sinusunod si Pangulong Bongbong Marcos Hindi ba sedisyon yun? Sabihan mo yung mga opisyal o sabihan mo yung opisyal doon na wag sundin ang presidente natin kasi adik daw ang presidente natin. Pakinggan nyo po, nag-i-explain si Konsehal Piña dito, mga boss. na talagang meron po na pagsusuppress, meron talagang operation para po pigilan ang mga participant nila na makarating sa venue po nila. Saan yun? Saan yun? Doon sa INC na rally? Meron pagsusuppress daw na pinipigilan yung mga kasamahan nila makarating. Diyos ko po, uy! Wala naman talagang pupunta Yung mga DDS, walang pamasahe. No? Kaya hindi pumunta. At isa pa, dahil meron po doon sa mga INC, mga kababayan, na ayaw nilang masasama o mahahaluan ng mga DDS. Di ba? Yung iba, ayaw naman talagang pumunta. Dahil ang tanging layunin nila kapag ka nasa INC ay kumbaga manampalataya lang, di ba? Pero yung mga parali-rali na ganyan, hindi. So, dahil po may personal knowledge na ako, kaya nung nakita ko na nagwawala yung isang kapatiran, dun po ang nagsimula Sinaway ko yung kapatiran. May nawawala pa At pinaliwanagan ko na bawal mag-park at bawal dumaan ang sasakyan dyan. Kaya lang, nung sinabi sa akin, siya pa yung nanaway dun Konsehal, hero pala si Konsehal Piña. i-impound po yung sasakyan namin. Doon na po Natural, hinambalang iniharang nyo dyan sa National Road. EDSA pa yan. ako medyo naging emotional. Nakita ko po, tinanong ko, nilapitan ko yung driver, at sinabi ko, tinanong ko yung driver at pasahero ko, ikaw na ang ngulekta. Hindi nga raw po. So ipiniliwanag ko yan dahil kinumpis ka na Hindi, sandali. Ang tingin ko dyan, kung bakit po gustong i-impound at gustong tikitan ay dahil ihinambalang nila sa EDSA at hindi po dahil nagkokoloro, mga bossing. LTO, yung driver's license at rehistro, sinabi ko, hindi mo pwede i-impound yan dahil hindi nangungolorom yan. Meron bang ganon? Nasa kalagitnaan ng EDSA, iarang mo yung sasakyan tapos biglang koloro. Wala yata akong narinig na ganon. No? Ang narinig ko, mga kababayan, ay sinasabi nito, hindi mo pwedeng i-impound dyan at magtrabaho ka ng patas. Di ba yun lang yung narinig natin. Tapos, kaakibat nun, wag mong sundin yung amo mo dahil alam ng lahat ng nandirito ay yung amo mo ay adik. Di ba? Yun yung narinig natin dito kaila Konsehal Piña. Pero dahil nga may marching order,
Kaya po talagang pilit pa rin nila na i-impound yung sasakyan. So, kung nagkaroon po kami ng pagtatalo ng LTO officer, yan po ay bugso na rin ng aking Tsaka, maisama ko lang din po mga kababayan si Konsehal Peña po mga bossing yung nagsabi na hindi kami uuwi dito hanggat hindi nagre-resign si Bongbong Marcos. Hindi ko alam kung nakauwi na to. Ayan, wala na doon eh. Ano nangyari? Tsaka yung isa, no? Ang sabi naman nung isa, si Harold Respicio, hindi kami uuwi dito hanggat hindi iniuurong yung kaso kay Rodante Marcoleta. Ano din ang nangyari? Wala din. Nasayang din. Ano po? Yun. Wala nangyari. Ano po? Akala siguro matitinag si Ombudsman Remulla na kapag ka nakita, may rally doon. Di ba, Tato? May rally doon. Ako, huwag mo na ituloy yung pagkakaso doon kay Marcoleta. Pero wala po, no? Ang batas ay batas. Kung nakitaan ng pagkakamali, ito po ay mismong pag-amin ni Dante Marcoleta na siya ay tumanggap ng 75 million, mukhang may pagkukulang. Mukhang may pagkakamali ho, mga bossing. At kinakailangan na pumasok hanggat siya ay iniimbestigahan at nililitis po. Sabi ni Sir Archie Beroya, ibig niyang sabihin, hindi nagsasakay pero nakaharang sa EDSA, mali ang itinatanim sa utak ng supporter nila. Kaya mali din ang natututunan. At hindi ako naniniwala na kolorum ang usapan doon. No? Hindi ako naniniwala na kolorum ang usapan. Mangungolorum ka or nandun ka sa kalagitnaan ng rally. Yung iba nga doon ay hindi na umaandar yung sasakyan. Tapos biglang kolorum. Hindi mo pwedeng impound to kasi hindi naman nangungolorum to. Kaya gusto i-impound yun. Tingin ko dahil iniharang ninyo sa kalagitnaan ng National Road, iniharang ninyo, ihinambalang ninyo sa EDSA. Yun. alam. Wala kayong pakialam kung merong maabala. Wala kayong pakialam kung mag-traffic yung EDSA na iyon. No? Madaming umaasa na Pilipino, no, na ikinabubuhay nila yung pagmamaneho, pagdadrive doon sa EDSA. Madaming naperwisyo nung mga araw na iyon, mga bossing. Di ba, Ma'am Chris Rose? Asa na yun? Uy. At bilang isang konsehal din na nagaganap ng kapayapaan sa lugar na yon. Ayun pa, parang ikaw pa yung nag-ahamon doon. So, si Konsehal Peña daw po ang nagpapalaganap ng kapayapaan doon, mga kababayan, sa lugar na iyon. Sabi po ni Konsehal Peña, bakit ko po Konsehal Peña ang tawag? Kasi hindi ko kayang kabisaduhin yung apelido niya. Madalas kong nalilimutan, hindi naman po sikat yung tao na to. At ngayon ko lang narinig yung Kaya sabi ko, ang codename na lang, Konsehal Peña. Yan. Peña, mahilig tayo sa prutas Yun lang yun, Pinaliliwanagan ko, pero very firm din siya. At ang sinabi ko na lang naman sa kanya, Brad, alam ko rin yan. Ngayon, alam mo kung ano ang totoo, alam mo ano yung bawal, alam mo kung ano yung Sabi ni Susie Aldas, wala namang silbi yung rally nila. Paano magkakasilbi? 11,000 ang pinakamadaming pumunta. Nakulong din si Marcoleta. at wala naman. Kung ang order sa inyo ay hulihin, iharas tong mga ito, hindi Putik na yan. Tigil na nga natin. Puro puro kagaguhan lang ang pinagsasabi. Iharas. Nandun na kayo, nandun na lahat kayo. Nagsisisigaw na kayo, ang gulo nyo na doon. Tapos nakukuha nyo pang sabihin, hinaharas. Kayo nga, walang permit Yung una di ba? Pero pinagbigyan pa din mga bossing. Hanggang sa dumating, sakalang dumating yung permit nila.